or game na? Okay, recording. Sige, Janina, opening prayer ka na. May Okay mag-join po. na yan. Sige po. Father, we thank you for this time. Thank you, Lord, na you said na when 2 or 3 people gather together in your name, you are in our midst. Lord, I pray na kahit, Lord, maayos yung issue sa pag-join ng video call. Lord, I pray na kayo na po yung mag-fix kung ano man yung issue na yun. And Lord, I pray, Holy Spirit, Lord, may you empower Ate Dina, Lord, open our eyes, our ears, Lord, our hearts sa mga words na isi-speak niya sa amin, Lord. I pray, God, na ma-pierce po yung aming mga heart, Lord, at ma-renew ang aming mind sa mga things na kailangang i-correct. And Lord, I pray, God, na Holy Spirit, mag-flow po kayo, Lord, sa bawat isa. May your presence, Lord, empower, correct, and change us, Lord, from glory to glory. Thank you, Lord, for your presence in us. Thank you for this time, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Yan. Okay. Sige, Lord, salamat po. At least nagawa namin ng paraan. Thank you, Lani. Bless mo po siya in Jesus' name. Yes, Lord. Okay, last week, ang pinag-aralan natin is yung tungkol sa church, no? Why we are studying deliverance now. Okay? Kasi talagang may prompting sa akin to repeat and study something about deliverance. Kasi, um, sabi ko nga sa inyo, the church so blessed started as a deliverance church. Okay? Doon kami ginamit ni Lord. And for that reason, yung Mandaluyong po, as I've said before, for 3 weeks already, I have been praying for deliverance and healing for other people. Yung healing po, bali, isa lang healing deliverance. Pero yung dalawang pinag-pray ko, deliverance talaga, 100%. Okay? So, ang ating pong pag-aaralan ngayon, ang tungkol po sa unarmed church. So, ito po yung mga tungkol sa mga churches. Marami tayong nai-encounter. As a matter of fact, galing po kami sa isang church na walang deliverance. Nagpipray din sila ng healing, pero walang manifestations ng healing. Wala ring deliverance. And since magkapatid yan, dalawang yan, kapag walang deliverance, I believe very few people din ang nahihil. Okay? Kasi ang sakit hindi naman galing kay Lord yan Hindi nanggagaling kay Lord ang sakit. Saan nanggagaling yan? Sa kaaway. So, kapag wala tayong deliverance sa church, okay, halos wala ring healing. Okay? So, ito po ang ating pag-aaralan ngayon. Last week, pinag-aralan natin um, bakit yung mga ibang churches, yung wala silang mga manifestations, anong gagaling, nangyayari sa mga church na ito. No? Bakit yung mga believers in our Lord Jesus Christ is taking such a pounding from the enemy, from the forces of darkness. Bakit tayo, kumbaga parang nabubugbog na. They are being harmed already ng mga kaaway, and yet walang ginagawa. No? Hindi sila naniniwala kasi parang ang nangyayari, in spite of the fact na nasa atin ang authority, bugbog sarado tayo ang mga churches.
pag walang deliverance. Tingnan natin. Okay. Ano ba ang mga binigay na armas ni Lord sa atin? Yung sa Ephesians, makikita natin. Please take, as a matter of fact, pinakakabisa ko sa inyo to eh. Kasi ito yung full armor of God. Okay? Ephesians 6:10 to 18. Ulitin ko ha, i-take note nyo to. Ephesians 6:10 to 18. Ngayon, ang gagawin ko, ibibigay ko yung sa inyo yung summary na matatandaan nyo. Okay? Yung sa full armor of God. Kasi bakit natin ito ginagawa? Bakit tayo paulit-ulit? Ito po kasi yung armor eh. Kumbaga sa sundalo, ito yung ibinigay na armas ni Lord sa atin. Yung barel, yung lahat. Ito po yung uh, binigay sa atin na dapat kabisado natin. Train tayo. Alam natin yung word, no? Kasi makikita ninyo dito, ano ba ang armas natin? Ang armas natin sa offense is really the word. Ito pong pinag-aaralan natin ngayon is the word. Okay? Full armor of God. Number 1. Okay. I-sample ko sa inyo yung katawan natin. Ano ang nauuna sa katawan natin? Yung head, yung ulo, no? So, sa head natin, nandito yung helmet of salvation, which is um, armor ni Lord to. Ano yung helmet of salvation? Ito po yung accepting Jesus as Lord and Savior. Number 1 po yan. Helmet of salvation. Tapos pababa tayo. Ano ang susunod? Ito yung dibdib natin, no? Breastplate of righteousness, no? So i-guard natin yung heart natin kasi kung ano daw ang nasa heart natin, kung anong nasa dibdib natin, everything in it flows, no? Proverbs 4:23. Ito po yung uh, another confirmation ng verbs. Proverbs 4:23. O pagkatapos, 'di ba, helmet sa ulo, tapos breastplate of righteousness. Pababa tayo, doon naman tayo sa belt, sa bayawang. Ano 'yon? Breastplate of truth, no? Ephesians 6:4. Breastplate of truth. Yung katotohanan. Okay? Ano ba ang katotohanan? That Jesus is our Lord and Savior. Belt of truth. Okay? Belt of truth. So, from the ulo, helmet of salvation, breastplate of righteousness, no? Tapos, belt, sinturon, belt of truth. Tapos, pababa, anong nasa baba natin? Yung paa. Okay, yung feet. Feet is with the preparation of the gospel of peace. Ano ba yung gospel of peace? Na we as believers, we stand firm, not shaken on the spiritual challenges and conflict. Kumbaga, pinaglalaban natin, no? And yung gospel po of peace, pinoproclaim natin yung peace na galing kay Jesus. Okay? Ulitin natin ha. Sa ulo, ano? Ano yung nasa ulo? Helmet of salvation. Paki ano yung ano, pakisara. Okay. So sa ulo, ano yon? Helmet of salvation.
then sa dibdib, pababa ha, katawan natin, pababa. Breastplate of righteousness. And then sa bayawang, belt of truth. Okay? And then sa paa, preparation for the gospel of peace. Okay? Kung may mga tanong, hindi naiintindihan, pwede po magtanong. And then, sa paa is the gospel of peace. Okay? So, ulo, breast, belt, and then feet. Now, pag nakababa na tayo, ano naman itong dalawang kamay natin? Ang una po ay shield. Hawak sa kamay, ha? Ang isang sundalo, may ano yan, may shield yan, may panangga. So ano yon? Shield of faith. Without faith, we cannot please God. So we as family of believers, we are undergoing to the same suffering, pero nandoon yung faith natin kay Lord. Okay, so shield of faith. At sa kabila naman, sa kabilang kamay is the sword. Sword of the Spirit. Espada ng Spirit. Ano yon? Ito yung panlaban natin sa offense. Ano yon? Word of God. Word of God, which is the Bible. Word. Okay? Ang isa is the shield. Shield. Lahat pong yung natin, yung sinabi ko, magmula ulo hanggang paa, tapos sa shield, is lahat po yan defense. Defense. Kumbaga, to defend ourselves. Isa lang po ang offense at iyan po ang matindi. Okay? Ano yung offense? Dito sa kabilang kamay is the word, sword of the Spirit, which is the word of God. What does the Bible says about the word? Lahat ng bagay lilipas except the word of God. Ano ang sinasabi sa word? For the word is sharper than a two-double-edged sword. It cuts through the deepest of our skin and bones. Diba sinabi ko sa inyo, nung 40 days na nag-fasting si Jesus at nagharap sila ni Satanas, talagang nagkaroon ba ng physical away? Wala. Bakit? The Bible says, for our war is not of flesh and blood, but against principalities, against ruler of this world, against spiritual wickedness. So ang war natin is spiritual, not against flesh and blood. So nung nagharap, nung ang Panginoong Hesus nag-fasting 40 days and 40 nights, nagharap sila ni Satanas. Ano ang labanan? Meron bang iskrimahan? Meron bang barilan? Wala. Ano ang labanan? Word. Anong laging sinasabi ni Jesus pag may sinabi si Satanas? Lagi niyang sinasabi, sapagkat nasusulat. Okay? Sapagkat nasusulat. At ano ang nangyari? Sabi ko, Lord, para namang nung nagharap kayo, syempre, hindi natin nakikita yung labanan. Not against flesh and blood eh. Sabi ko, parang tahimik lang. Okay, anong sabi sa Bible? For the word is sharper than a two-double-edged sword. It, cuts through the deepest of skin and bones. Kapag sinasabi ni Jesus, sapagkat nasusulat, nasusugatan po si Satan spiritually.
Kaya nung bandang huli, umalis siya. Hindi na po niya kaya. Bakit? Kumbaga sa sundalo, sugatan na si Satanas. Gayon na lang ang kanyang sakit. No? He is, I'm sure, spiritually. Okay? Kapag sinabi ni Jesus, sapagkat nasusulat pa, baga sa iskriminahan, sugatan siya. Tapos may sinabi na naman yun siya. May isinagot na naman si Jesus, sapagkat nasusulat, worship only the Lord your God. Ano nangyari kay Satanas? Pak! May sugat na naman siya. O may tinanong naman, may sinabi na naman si Satanas, sumagot na naman si Jesus, sapagkat nasusulat, pak! So when we face the enemy, when we pray in the mighty name of Jesus, anong sabi sa Bible? Lahat ng bagay, yuyuko, susunod sa pangalan ni Jesus. Kaya anong ginagawa natin? In Jesus' name, I bind and break. Diba? Tinatalian kita at binibreak kita. Binibreak ko mga buto mo, mga laman mo, lahat. In Jesus' mighty name, labas. Sugatan ba yung demonyo? Sugatan po eh. Lahat ng bagay susunod, yuyuko sa pangalan ni Jesus. Kaya gusto ko pong aralin natin mabuti ito. Kasi hindi natin dinidiscuss eh. I want it discussed now. The full armor of God. Ito po yung sandata natin. Pag nagkakaroon ng labanan, ito po yung lahat ng gagamitin natin mula ulo hanggang paa kasama ang dalawang kamay. Okay? O po, please memorize this. Ephesians 6:10-18. 10-18. Okay? Any question about this? Wala? Any question? Pag meron kayong di naiintindihan, please let me know. But what I'm telling you now, assignment ninyo, Ephesians 6:10-18, memorize. Memorize. Kung pwede, isulat nyo sa note nyo, okay? Sa tabi ng inyong tulugan, bago kayo matulog, basahin nyo. Bago kayo gumising, basahin nyo. Pag maglagay din kayo sa lamesa, kung saan kayo kumakain, basahin nyo. In a day, 3 times nyo basahin. Siguro naman, makakabisan nyo na yan. Okay? Ephesians 6:10-18. The full armor of God. Binigay na sa atin eh. Binigay na po yan sa atin. Next. Nung namatay si Jesus sa cross at sinabi niya, it is finished. What happened? What happened? Tapos na po ang pang o-oppress ng kaaway sa atin. Si Jesus gave us what? The victory. Kasi sa mga disciple, anong sabi niya? I should go that the Holy Spirit will come to you. It is finished. Tapos na paghihirap nyo. Okay, the Holy Spirit that is in Jesus is the same authority that is in us now. So, kung ang Holy Spirit na
na kay Jesus. Yun po ang nag-empower kay Jesus nung nandito siya sa mundo. Ngayon, nasa atin na po. Do you think we will not have the victory? Si Jesus nung nandito, He had all the victory except for the time when it is written and it is prophesied and it is God's plan that He will suffer for our sins. So, doon lang po na sabi ni Jesus, bakit mo ko pinabayaan? Kasi, noong time na yon, it had to happen. Kung hindi, sa dami ng ating mga kasalanan, we are destined to go to hell. Pero, kasi kailangan may mag-sacrifice eh. Ang ginawa ni Jesus, which is also God's plan for us, na if we accept Jesus as Lord and Savior, what happens? Kinuha niya yung kasalanan natin. Di pa tayo pinapanganak. 2,000 years ago, kinuha na niya yung lahat ng kasalanan natin. And He paid for our sins. He died for our sins. Hindi po biru-biru yun. Okay? Kaya sabi niya, it is finished. All authority in heaven and on earth have been given to me, and now I am giving it to you. Anong sabi? Mark 16:17, all believers, those who accept Jesus as Lord and Savior, this sign shall follow. They shall heal the sick. They shall cast out demons. Okay? If they drink poison, nothing will happen to them. Okay? So, anong nangyari? The Holy Spirit, our body is the temple now of the Holy Spirit. The same thing na nangyari kay Jesus when He was baptized by the Holy Spirit. Nagsimula na po ang ministry niya. So pag po tayo tumanggap kay Jesus, anong sabi? We are seated with Christ in the heavenlies. Nasaan si Jesus? Nasa third heaven. Nakakapunta ba tayo doon? Opo. When we pray, we could go to the third heaven. Si Satanas, nakakapunta pa doon, pa ba sa third heaven? Hindi po. Wala na siya doon. Tayo nakakapunta. So, napaka-importante ng praying. Okay, next. So, ano ang nangyayari ngayon? Sa mga churches, if we have this authority, what is happening to our churches now? They are bleeding in the battlefield. They are losing in the battlefield. Eh sabi ni Jesus, it is finished. I have given you the victory. You have the full armor of God. You have my authority. You have the Holy Spirit that lives in your body. Okay? Tingnan po ninyo. Diba, sabi ko sa inyo last meeting, ano assignment nyo? Babasahin nyo ang Acts. Bakit? Kasi ito yung pag-aaralan natin ngayon eh. Anong sabi sa Book of Acts?
Sa Book of Acts po, the church is, God is given a very high respect. Nirirespeto po yung church sa Book of Acts. Ano pa? They have given the church a very high regard. Ang taas po ng pagtingin ng mga tao sa churches. Ano pa? They tremble, especially the enemy. Nanginginig po sila pag naririnig nila yung mga pangalan ng mga apostle. Ang dami po. Sino ba yung mga nabaptize doon sa upper room? Ilang yon? 72? I say 100 plus. Okay? Ang dami nila. Pero yung mga pag narinig nila ang pangalan na John, Peter, Matthew, Paul, nanginginig po sila. Lalo ang mga demonyo, takot na takot. Bakit? Jesus gave us everything to win the battle. Okay? And Jesus said, the gates of hell will not prevail Good evening against po. my church. Okay? Yun ang sinabi. The gates of hell will not prevail against my church. Okay? May mga alam po akong nag-go against Pastor Hiram. As of now, 4 na yun eh. Lahat po yun, patay ng lahat ngayon. Bakit? The Bible says, don't touch the apple of my eye. Next, the gates of hell will not prevail against my church. So I am warning everyone, please don't do anything that will cause division against the church. Second, don't touch the apple of God's eye. Lalo na po yung senior pastor natin. Give him due respect. Tandaan nyo, Church So Blessed is into deliverance, healing, signs, and wonders. Hindi po tayo church na walang power. Okay? We are not a dead church. Maliit tayo, hindi tayo katulad ng iba dyan ng mga mega churches because they are into religious practices. They don't want to, they avoid na pag nagse-sermon, ayaw nilang makasakit ng mga miyembro. They are not into deliverance, number one. Pero, ano sila? They are dead church. They have no power. Hindi po nakikita sa laki ng church ang power ni God. Hindi po yan. Okay? So, anong nangyari yung sa Book of Acts? 6 po ito. The church was respected. They are being given high regard. People and the devil tremble when they hear the apostle's name. Kapag buba naririnig nyo ang pangalan ni Emmy, nagtetremble ang kaaway. Kapag po naririnig ang pangalan ni Net, nagtetremble ba ang kaaway? Pangalan ni Au, ni Abigail, ni Rose, ni Janina. Oh, kayo ang nagtetremble.
Kasi marami po sa church. Kaya ayaw nila sa deliverance. Kasi ginugulo daw natin ang kaaway. Ginugulo natin ang kaaway. Alam po ba ninyo, many churches today try themselves to be politically, spiritually correct. So, sila. they are, ano nangyayari sa mga ganitong churches, na o-overdose sila ng religious practices. Okay. Na o-overdose sila ng pag-aaral ng theology. Okay. They are not focused so much on spiritual aspect, pero more on mga political. Diba? Yan ang nangyayari ngayon eh. So, anong sabi sa Bible? Nagpo-focus sila sa mga sarili natin. Baka masaktan ako, baka masaktan yung mga ano natin, sa mga sermon natin, yung mga miyembro natin. And they are in denial of the power and authority that we carry in Jesus. No? Sabi ni Apostle Paul kay Timothy about these people, no, that form God lives. Parang they have the form of godliness, pero denying the power of thereof. So, si Paul mismo nag-warning, turn away from them. Sabi ni Paul, basahin nyo, 2 Timothy 3:5. Meron silang godliness, okay, may holiness, that's good. Pero dinideny nila yung power of the Holy Spirit. So it's a warning, hindi pwede. You have to have the power of the Holy Spirit. 2 Timothy 3:5. So what does churches do today? Anong ginagawa? No? We do deny. Nakakalungkot, maraming churches. We do deny the power that carry the name of Jesus. Sabi nila, wala na yung deliverance ngayon. Nung araw yan. Nung araw yan meron, pero ngayon hindi na yan pinapractice. Yan ang sabi sa Bible, I am the same yesterday, today, and forever. So, hindi nagbabago up to now. Why are we so afraid to talk about the devil? Sabi nila, wag mong ano, kasi in Jesus' name, huwag niyong uutusan si Jesus at huwag niyong ginagalaw ang mga demonyo. So ano nangyari? They don't do deliverance in the church anymore. No? And so many people complained of being, tingnan nyo, yung mga dinideliverance natin, they are depressed, they are having anxiety, they have fear, no? They cannot sleep, they are nervous, kinukulam sila, binubugbog sila ng kaaway, no? They are dying, they are very poor, they are losing their job and others, and yet, they don't do deliverance. Bugbog, sarado sila ng kaaway. Bakit parang baliktad? Ibinigay sa atin ni Jesus yung authority. Binigay sa atin ang power. Alangan naman namatay ang Panginoong Hesus na walang kabuluhan. The very reason why He died
for our sins and He died for us is para tayo ay magkaroon ng victorious life. Binigay nga sa atin yung power. Our body becomes the temple of the Holy Spirit. Bakit parang talunan tayo? Okay? Kasi nangyayari ngayon, a lot of churches don't want deliverance. They don't study spiritual warfare. And yet, they are sick, they have problems with the family, with their spouses, with their children, with their offices, with their businesses. Pero ayaw nila ng pag-aralan na spiritual warfare. Ayaw nilang lumaban. Okay? As if tayo, pag nag-warfare tayo, parang nagkakasala tayo as if we are committing sin or blasphemy against the Holy Spirit. No? Natatakot sila, ayaw nila. And yet, sabi sa Bible, we cast out demons. We heal the sick. Then we could preach the gospel. Kaya nga binigay sa atin authority so that it will be easy for us to preach the gospel. And then we can do also the signs and wonder. It is a win-win situation. It paved way for Jesus to easily preach. Kasi bago nag-preach si Jesus, nag-heal siya, nagka-cast out siya ng demons. And then He preached the gospel. Ilan tao ang sumusunod at tumatanggap? Isang preaching niya, 3,000, minsan 6,000, excluding pang women and children. No? And because they have seen, and they also believe the power of God. Nakita nila yung healing, nakita nila yung deliverance. So, naging madali para sila ay maniwala at sumunod. Ang nangyayari po ngayon, the devil is successful in putting fear in the churches. No? So, if we do not expose the devil and we do not talk about spiritual warfare, alam po lahat ng kaaway yan. And what happens? The enemy will mess with us, with you, with the church. Wake up, church. Wake up, everyone. Siyempre, mas gusto ng kaaway to win the battle. So they attack. Sinong ina-attack niya? Yung weak church. Church that doesn't have the power. They don't believe in the power that had been given to us by Jesus. They do not like ito. The devil does not like people who fight and knows their victory by the armor of God. What do we want? Takot tayo sa demonyo o ang demonyo ang takot sa atin? You choose. Okay? Diba? According to John Ramirez, okay? He's the general of Satan. 5 years old, satanista mga magulang, naglilingkod na siya and he became the general of Satan. This is what the demons and yung mga tao na satanista, ito po ang ginagawa nila. Okay, exposure to exposure to
Ano ang ginagawa ng mga demonyo? Number 1, they curse to control regions, okay? And principalities. Ito po mga principalities, ito po yung hierarchy. They have a high position among the demons. Nagka-curse po sila. Bakit? Lalo yung mga tao. Bakit? Binigay po sa tao eh. Kaya gustong-gusto ng demonyo makakuha ng mga tao. Kasi ang tao lang, sa tao lang po sila na e-empower. Bakit? Ang authority dito sa earth nasa atin as human being. Sa ating na po binigay. Bakit? Wala na po kay Satanas. Kinuha na nga ng Panginoong Hesus. Kaya nga sabi, we are seated with Christ in the heavenlies. And the devil is under our feet. Wala po silang authority laban sa atin. Kaya po sila nagkakaroon ng authority kung sumusunod at binibigyan natin sila ng authority. What does the Bible says? The mouth, your tongue has the power to life and death. Therefore, sino ang may authority dito? Tayo po when we declare, when we say. Kaya nga, pag nagpipray tayo, mas maganda, malakas. Mas malakas. Okay. Next. Ano pang ginagawa ng mga demonyo? They do blood rituals to bring hell on earth. So nagkakaroon po sila ng mga blood rituals. Anong blood ito? Blood po natin. Mga naghihiwa. Bakit? Kasi yung dugo ni Jesus nananalaytay po sa dugo natin. And that's the only way they could be empowered. Okay? Amen. Pakisara po ang mic nyo. Hello, paki-mute ang mic. Naririnig po kayo. Okay, thank you. So, they do blood rituals because yung dugo natin, very powerful po niyan. Ang dugo natin nananalaytay, ang dugo ni Jesus, namatay po ang Panginoong Jesus para sa atin. So now, since yung dugo ni Jesus nananalaytay sa atin, we have victory. Yan po ang gusto ng mga demonyo. Iniinom po nila yan, yung mga dugo. Second, yung mga babies, yung mga tawag dyan, Baal worship. Anong ginagawa? Pinapatay po yung mga bata para ialay kay Satanas. Why? Because yung nananalaytay sa mga bata na authority, kinukuha nila. Wala silang authority. Okay? Walang authority on earth except human. Kaya kailangan nila yung mga tao ma-convert nila into Satanism, yung mga baby mapatay, at yung mga dugo ng tao mainom nila. Okay, yan po. Sinabi ni John Ramirez na dating satanista ginagawa nila. Okay. Ano pa? They have to be an evangelist on the dark side. Kailangan nilang makuha yung mga tao in their side. Bakit? Wala silang power. They need human beings kasi yung power and authority nasa mga tao. So kung makukuha nila itong mga tao na to be a Satanist,
to fight against Christian, may battle ba? Meron. Because those people na mga satanista, they have the authority here on earth. Kasi the Bible says, ang authority binigay sa mga tao. Okay? Naliliwanawagan na po ba tayo? Next. Ano ang target ng mga demonyo? Listen to this. Ang tinatarget po ng mga demonyo are people who are sinners. Number 1. Number 2, people who do not know and have not accepted Jesus as Lord and Savior. And number 3, Christians who are weak, mahina, hindi kayang lumaban. Kaya nga tayo, inuutusan tayo ni Lord na yung mga Kristiyano na weak, kailangan nating tulungan. Help and pray for them, mentor them. Tulungan po natin for them to be strong at malaman nila na mayroon silang power and authority. Kasi ito pong mga Christian na to, kapag natutunan nila yung authority nila, pag na-mentor yan at tumapang at knows how to fight, ay problema po yan ni Satanas at ng lahat ng mga demonyo, because in Jesus' name, they could be sent back to hell where they belong. Okay? Kasi, kaya nga yung sinasabi natin, churches who do not fight, who do not know the spiritual warfare, who do not practice the authority, wale, bugbog sarado po yan. Many people, okay, many people who are saved and accepted Jesus as Lord and Savior, marami po dyan, sinners, mga dating makakasalanan. Kaya lahat tayo makasalanan. The Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. No one can boast. Walang pwedeng magyabang. Lahat po tayo makasalanan from the time we were born. Kasi galing tayo kay Adam and Eve. Well, so we are sinners, we are sickly, we are emotionally, mentally, spiritual sick bago natin nakilala si Jesus. So the Lord said, He came for the sick and not for the healthy. So, we are, as Christians, as warriors of Christ, we are called to help the weak, the sick, people who need help. We are called to mentor, to teach them how to know Christ, know their authority, to be victorious, and live life to the fullest, with hope, with victory, and learn how to fight the enemy. Our journey here on earth is to later, no? Later is to help other people. The Bible says, freely we receive, freely you give. So, we give the love of Christ to everyone who needs it. Okay?
And what it is? Love. God is love. We have to give love. Compassion. Okay? So, good evening everyone. Closing na po tayo. Any question? Open na po kayo ng mga mic nyo, yung gustong mag-question. Any testimony? Anything you want to say? Tita, ako na lang po, Abby po. Okay, Abby. Opo, thank you po dun sa sa prayers niyo sa akin nung weekend. Natuyo Okay. na po yung allergies ko. Medyo Wow. namabalat-balat na po ngayon. Wow, thank you, Thank you po sa, Jesus. opo, praise God po. Thank you po sa prayers niyo din. Nung pagpunta ko po ng Pampanga, may dalawa po kong kaibigan doon na nag-deliverance po kami. Ayun, successful naman po. Thank you Wow. po sa inyo. Yung isa po kasi, nakipag-break na sa boyfriend 4 years ago pa, hindi pa rin maka-move on. Ah, Hindi pa pala niya tinatapon yung mga letters, may mga gamit pa po siyang tinatago. oo. So, ayun, sabi ko po, i-dispose na niya talaga lahat. Oo. Ayun, praise God Oh. naman. Tapos yung isa, hindi ko talaga sinabi na magkaroon ng deliverance para gulatan po. So ayun, Oo. okay naman po kasi po siya parang simula last year, December, nagkakaproblema na siya sa group niya. Siniraan siya ng leader niya sa cell group. Leader and member niya, pinagtulungan siya. So ayun po, okay naman na po after. Ayun, thank Oo. you. Thank you din po sa prayers niyo. Okay po Oh. yung naging tsaka mabilis po yung biyahe ko pa uwi. Wow, welcome back. We'll see you Sunday, hopefully. See you po. Okay, thank you, Jesus, for that. Tandaan nyo, your testimony is the testimony of Jesus. And Jesus is thanking you and happy for that. Okay? Anybody else? Meron pa tita ako po, Kari. Sige, Kari. Meron po ako din tita na pinag-pray. Actually, hindi ko po siya kilala personally tita, pero na-experience ko po talaga how Holy Spirit move. Like dati po tinatanong ko na, naalala niyo po nung diniliverance niyo ako nung unang-una. Oo. Sabi ko, paano kayo nalalaman nila tita na meron pa? So, na-experience ko na po yun kasi totoo po pala talaga, si Holy Spirit pala yung magsasabi sa'yo talaga nun. Siya talaga. Kasi po yung pinag-pray ko po, ano po siya tita, gay. Oh. Gay siya, tita. Oo. Sabi niya, matagal ko nang gustong magpa-pray sa'yo, nahihiya ako. It so happen lang po, tita, nung nag-anniversary in church namin, nag-order ako doon sa catering nila ng cake. So, sinabi niya sa akin, pwede mo ba ako ipag-pray? Sabi ko, at pag-uwi ko. So, yun nga po. Grabe, tita, talaga yung niya, he accepted Jesus Christ po muna. Di ba po, Wow. gano'n naman po yun. Kaya po nakakatawa. Pagkatapos noon, ayun na po yung ginawa ko. Naku, tita, kung namalipit po siya, hindi ko kayang gayahin, tita. As in, pare talagang ahas yung katawan niya, tita. Okay. Sobrang daming lumabas sa kanya. Oh. Basang-basa siya. Talaga, tita. Okay. Tapos ganun na lang talaga yung pagsuka niya, yung pag-atungal niya. Oo, Pati yung birth wow. niya, tita. Rinig na rinig ko. Ang lakas. Oh. Tapos tinanong ko po siya pagkatapos noon, anong naramdaman mo? Para daw po siya naglakbay sa ibang lugar. Tapos yung pala tita, meron siyang unforgiveness heart niya sa father niya. Sabi niya sa akin, paano mo nalaman na father ko yun? Sabi ko, si Holy Spirit lang may sabi sa akin. Basta ganun po, kaya tuwa-tuwa po talaga ako. Pagkatapos noon, sabi niya, grabe, nag-iba daw po yung pakiramdam niya. At saka na witchcraft kasi siya tita eh. Meron siyang panic attack. Hindi siya makalabas tita kasi every time daw na lumalabas siya, parang nagsisikip na yung dibdib niya. Kaya lagi lang po siyang nakakulong sa bahay. Pero ngayon daw tita, wala na daw po yun talaga. Kaya nakakatuwa talaga si Lord. Totoo po talaga na ginagamit niya ang bawat isa sa atin. Kaya Amen. Lord yung papuri. Basta importante niyan, Kari, mentoring. Opo. Importanteng alam niya yung word at ma-RG siya.
Importante. tinatawagan ko po siya, tita. Pinagpipray ko din po siya. Diba ganun po yung sabi niyo po Yes. sa akin Mm-mm. dati. Pag ganun. Kaya pinagpipray ko din po siya. Sabi ko magbabasa ka parati ng Bible din. Mm-mm. Make sure he accept Jesus at magbasa ng Opo. Bible. Okay. And then, from time to time, mentoring. Tapos nanonood Anyone? na siya doon, tita, sa Hiyo din. Yeah. Ngayon. Anybody else? Yan. Kung wala na, we will have the ending prayer. Okay? So, yan. So, alam nyo na ang style ng mga demonyo kung paano tayo tinatry sirain. And mind you ang time nila, nabasa ko, ni-reveal ng isang satanista, is really yung hating gabi up to 3 o'clock. So, bago kayo matulog, covering of the blood of Jesus. At paggising nyo sa amaga, again, covering. Okay, so pray na tayo. Hallelujah, Lord. Father, thank you for your word. Thank you for the wisdom and knowledge that only comes from you. Thank you for the books and the knowledge that you give to other people, and we have a chance to study them, and also it helps us to fight the enemy. Thank you for the authority, Lord. Talagang sobrang thank you. Because without the blood of Jesus, Lord, hindi namin kayang labanan ang kaaway. Thank you, Jesus, for dying on the cross for us, forgetting our sins. Oh God, salamat po. Otherwise, bugbog sarado kami. But now, we are victorious. Tulungan mo po kami, Panginoon, to have wisdom and knowledge. Lord, matutunan namin talaga to use the authority that you gave us, to be confident and believe in your word, na kapag sinabi nyo, Panginoon, totoo po ito, sapagkat sabi mo, lahat ng bagay lilipas, susunod sa pangalan ni Jesus. So Lord, thank you. We love you. We honor you. We give you praise. I pray that all of us, Panginoon, as we go through this life, Lord, we choose to be a warrior, your warrior, O God, to be your Deborah, Lord, to be a Queen Esther, O God. Lord, ayaw namin mabugbog. Ayaw namin matalo. Because we know that your Holy Spirit, thank you. Live in us, God. Stay with us, Lord. For without you, we cannot do anything, oh God. Thank you for confirming us. Thank you for being with us. Thank you for doing things for us to make us live in hope, in strength, to be your warrior, and live life to the fullest. In Jesus' mighty name, take care everyone, oh God. Our loved ones, our family, our businesses, our work, oh God. In Jesus' mighty name, amen. Good night, everyone. Amen po. Good night. Good Amen. Good night, night. tita. Good Thank you night. po. Good Good night po, night. sige. Salamat Thank po. you Kami po po tutulungan sa Thank you, inyo. tita. God Thank you po. bless. Good night po. God bless. Good night. Sige po, Ate Dina.